A day in my life na bilang artista sa probinsya pag nakauwi kayo. Eto na nga ay kinabukasan ay magiging piyesta na nga dito sa aming probinsya sa Bicol. At hindi pa nga dumadating ang piyesta ay nagluluto na sila ng makakain at habang hindi pa nga dumadating ang piyesta ay yung ibang mga pagkain ay niluluto na nila. Ang mga laman-laman pala ng baboy ay mga niluluto nila. Kasintabi nga pala sa mga kababayan nating mga Muslim dyan. Nagkatay kasi yung tatay ko na 100 kilo na baboy. Kaya nga itong bayawak ko ay pinapatikim sa akin itong parang ewan ko ba kung ano ba to. Basta laman-laman niya ng mga baboy. Grabe naman pala kasarap. Uy, kahit mainit-init pa nga tinikman ko. Ito nga pala yung kinatay nilang 100 kilo. Grabe, ang laki naman talaga nitong baboy na to. Oh. Mag-uwi nga sana ako sa Maynila ng 4 na kilong baboy para na may uulamin kami kaso bawal pala sa airplane yun. Kaya ayun, bibili na nga lang ako sa Maynila ng baboy. Naubos na kasi yung budget namin pag uwi dito sa Maynila eh. At ito na nga ang mga tiyuhin ko, nagkanya-kanyang luto na nga sila dito. Alam nyo ba yung mga tiyuhin ko dito, all around dyan, carpenter, kusinero. By the way, ito nga palang jisawa ko ay nagluto-lutuan. Charis. Sabi niya nga sa akin ay videohan ko nga daw siya habang hinahalukay niya lang naman yung mga baboy. Charis. At ito naman ang bayawa ko. Tamang tusok-tusok lang dito sa baboy. Kawawa naman talaga to. Yung tinutusok-tusok ka na nga tapos lulutuin ka pa. By the way, kapag uuwi nga kami sa Bicol at may handaan, siya talaga ang tagaluto ng ulo ng baboy. Grabe naman talaga kasi pag ng Disney Princess ko magatong dito. Ang sarap talaga umuwi ng probinsya dahil tulong-tulong kayo sa mga gawain ng inyong pamilya. At habang nagpapakulong ang jowa ko ng tubig doon ay meron pa nga nagkakatay dito, hindi pa nga sila tapos. At dahil gabi na nga ay nag-aya na nga tong sisi ko, mag-inom nga daw kami dito sa bahay ng aking tiyahin. Grabe, kasarap naman pala kainuman yung mga tiyahin ko dito. Hindi ako na boring at hindi ako antok na antok ba. For the first time ko nga lang pala makainuman ng aking mga tiyahin. Ang saya pala kainuman ng mga marites. Charis. At dahil good morning na nga, umaga na ay nagiinom pa nga dito ang aking kumare. Grabe naman oh. Grabe, wala yung tulugan. Nakatulog na nga ako ng gabi at nagising na nga ako ng umaga. Grabe, nandito pa rin si Mare at ang aking tiyuhin. Nagiinom pa sila. 1-in-1 ba? Ang ganda mo dyan, Mars. At syempre, piyesta na ngayon. Kaya ito at nagluluto na ulit sila. Kaya for today's video, ang mga piling artista ay magluluto na nga sila. Oh, magluto muna. Wag muna magtsikahan. At pagpasok ko nga dito sa bahay, nagluluto pala dito yung mga sisi ko. Dahil nga, puro baboy nga daw ang ulam. Kaya magluluto nga daw siya dito ng mga chicken. Ito na nga ay alas 8 ng umaga na nga at hindi pa sila tapos mag-inuman. Grabe naman talaga. 24 hours ang inuman nila. Sana all malakas ang resistensya. At magluluto nga ako ng gulaman dito at sabi ko nga sa aking tate ay buksan niya nga ito dahil hindi ko kayang paapuyan. O tada, bilis ng transition, di ba? Naghukay na agad ako ng mga gulaman dito. Ay hinahalo ko na pala. Ba't hinuhukay ba? Ito nga ang baboy na to, hindi nga alam ng tiyuhin ko ano bang iluluto ang gagawin niya dito. Kaya tinabi niya nga muna. At naalala ko nga pala ay nagpa-search pa nga sa akin siya. Sabi niya nga i-search ko nga daw yung menu na yun sa YouTube dahil papanoorin niya nga daw kung paano lutuin. Kaya ayun, success. Nahanap niya nga yung menu na yun at ginaya niya nga kung paano lutuin yun. Nagawa nga na aking tiyuhin kasi hindi ko na nga na-videohan dahil ang dami ko nga din ginagawa. Ang tiyuhin ko nga neto, ang daming chika. Ayaw nga lang kaming tulungan. Charis. Pero pag sa ibang lugar ay grabe kasi pag niya. Hello, by the way, ito nga pala ang ate at kuya ko. Nangiyak-nyak nga dito ang ate ko. Grabe naman kasi paano ba naman after 12 years ay nagkita na nga sila ng kanyang kuya. At dahil mamundin ang puso ng nanay ko at dito ay naiyak-iyak din. Akala ko matigas tong nanay ko, umiiyak din pala. Grabe naman talaga ang pagkamis nila sa isa't isa. Ito nga ang daming na nga nilang chika sa isa't isa. Tapos yung ate ko ay iyak nang iyak pa rin. Hindi pa rin napipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pero si kuya niya ay tawa lang ng tawa sa mga kinukwento niya. Pero thank you Lord. At nakita na nga din namin ang kuya namin at pumunta nga siya dito mag-isa sa bahay. Ay actually ay isinama nga pala siya ng tiyuhin namin dito. Sayang nga ay wala pa dyan yung isa kong ate. Di sana tatlo silang umiiyak. Charis. At habang nag-e-edit ako dito ay naiiyak din ako. Paano ba naman si kuya
pinupunasan niya yung mga luha ni ate. Kaya salamat sa panonood. Bukas ulit!